Eh, sabi ko, anong gagawin ko? Anong gagawin ko para matulungan siya? Maswerte daw kami kasi hindi namin naranasan yung naranasan nila. Parang naalala ko yung nangyari sa mga kapatid ko dati ba, saka sa pamilya ko. Yun lang daw yung kinakain nila kapag wala silang. Gusto ko sana siyang tulungan, balikan at puntahan yun sa kanyang bahay. Kaso, kung pupunta ako sa kanya tapos wala naman akong madala, nahihiya ako. Ayaw ko rin siyang gamitin na para for views lang. Magandang umaga mga kabayan, no? Kain tayo. Ngayong umaga mga kabayan, ngayong araw no mga kabayan, pupuntahan ko si Paring Onyot kasi may hihingin akong pabor sa kanya. Kung naalala nyo yung last upload ko, si Ate Rowena, ipapaabot ko sa kanya yung kalagayan niya at baka mayroon siyang maitulong ba. Kasi gusto ko talaga matulungan si Ate Rowena mga kabayan, no? Kaso walang-wala rin talaga ako. Yung last ko na naibigay ko sa kanya nung nakita ko siya is 200 pesos lang yun kasi yun lang yung kita ko sa barbershop kasi extra yung araw na yun nag-extra ko sa barbershop ay kumita ako ng 200 plus, I think 250, 60 parang ganun. Kaya yung binigay ko sa kanya is 200 lang kasi panggas ko sa motor yung yung sobra. Gusto ko sana siyang tulungan, balikan at puntahan yun sa kanyang bahay. Kaso kung pupunta ako sa kanya tapos wala naman akong madala, nahihiya ako. Ayaw ko rin siyang gamitin na para for views lang. Gusto ko talaga siyang tulungan mga kabayan, no? Kaya ipapaabot ko kay Paring Onyot yung kalagayan niya. Tsaka sana mga kabayan, mabigyan tayo ng oras ni Paring Onyot para puntahan si Ate Rowena doon sa Lapas at matingnan yung kalagayan niya, lalong-lalo na yung kanyang ama kasi may sakit daw yung ama niya, and yung sitwasyon ng kanyang pamumuhay doon. Sabi na kasi niya nung last nakunan ko siya ng video. Yun mga kabayan, no, hindi ko talaga in-expect na magkita kami doon kasi nung time na yun, nag-vlog lang talaga ako kasi nanghuli kami ng isda noon nag-cut off ako ng maaga sa barbershop kasi yung kapatid ko at saka mga kasama ko sa trabaho sa pagpack ng saging is pumunta doon. Sabi nila magdala ako ng pukot, yung ano ba tawag sa Tagalog niyan? Basta yung fishing net. Kaya ako nagdala. And then nag-cut off ako ng maaga sa trabaho kasi pinuntahan ko sila. Nung naglagak na sila ng pukot, ano ba yun? Yung nagtagtag na sila ng pukot sa dagat, nag-vlog ako sa tabi. Hindi ko pumunta doon sa laot kasi ayoko basta wala akong ekstrang damit Kaya nag-vlog ako doon sa may kakahuyan. Nakita ko doon si Ate Rowena. Hindi ko napansin na babae siya. Mga kabayan, kasi para talaga siyang lalaki. Yung paggalaw niya, kasi may itak siya May itak siya sa gilid. Akala ko talaga is lalaki si Ate Rowena. Kaya nung nag-sit up na ako kasi nag-sit up ako ng tripod stand yung sa may kahoy. Doon ko na kinat yung video ko. Pakita ko sa inyo mga kabayan, no, yung bago ko pa siya nakita. Hindi ko sinama sa upload ko nung dumiretso kasi ako doon sa nakita ko sa Ate Rowena. Hindi ko sinama yung upload nung bago pa siya. So i-upload ko yung mga kabayan para maano nyo kung scripted ba talaga o kanang accidental ba tawag nun? Accident lang kasi yung pagkita namin mga kabayan, no? Nakita nyo doon mga kabayan, no, kung scripted ba yung pagkita namin o lang accident lang talaga. Pakita ko sa inyo na nung time na yun kasi hindi ko napansin na siya kasi nung nag-sit up ako ng tripod stand, hindi ko napansin na dumaan pala siya sa likod, sa bandang likod ng kasi nakayuko lang ako. Nung paglingon ko,
nakita ko na siya doon sa may yung ano ba nun? Yung payag ba? Ano sa Tagalog? Yung kubo-kubo niya. Yung ginawa niyang kubo-kubo. Nakita ko na siya doon. Kaya nilapitan ko siya. Hindi ako natuloy sa pag-set up ng camera kasi puntahan ko siya. Kasi nung nasa malayo ako, nakatingin lang ako sa kanya ba? Doon na pala si kuya. Di paglapit ko, akala ko lalaki. Nung magsalita siya, is babae yung boses niya. Tinanong ko siya, ay, akala ko babae ka, lalaki ka ate, ha? Yan, babae man ko kuya, sabi niya, babae ako kuya. So, sinabi ko sa kanya, ate, okay lang ba sa'yo na kunan kita ng video? Sabi ko sa kanya, kasi nakita ko sa sitwasyon niya ba is nahihirapan talaga siya kasi yung mukha niya parang pagod na pagod ba. Kaya yun, sinabi ko sa kanya, pero hindi pa ako kumuha ng video nung time na yun. Hindi ko sa kinuha ng video. Nagpaalam muna ako sa kanya na okay lang ba, kasi napakilala ko na nag-vlog ako. Meron akong YouTube channel. Sabi ko sa kanya, te, pwede ba kita kunan ng video? At usap-usap lang tayo. Sabi niya sa akin nga, okay lang man kuya. Okay lang kuya. O siya, sabi ko sa kanya, sige, balikan kita ate, kunin ko muna yung tripod stand ko. Kaya yun, pagbalik ko, hindi ko na set up yung tripod stand kasi yung kinausap ko na siya, natanong ko na sa kanya kung yung life story niya. Yung pagsabi niya na ginahasa daw siya noon 7 years ago. Doon ako na parang nawala na ako sa yung pagsisit up ng tripod stand. Nga yung iba, yung pagsasalita ko is more on Bisaya na kasi wala na sa mind ko yung magtagalog pa. Kaya nag-usap na kami, talagang Bisaya na yun. More on Bisaya talaga. Minsan-minsan na lang ako nagtatagalog. Tina-translate ko na yung pag-uusap namin. May akong pasensya sa inyo mga kabayan, yung iba hindi nakakaintindi sa pag-uusap namin ni Ate Rowena kasi yung lagyan ko sana ng subtitle yung pag-uusap namin, tapos kulang, short talaga ako sa oras ba kasi may trabaho naman ako. Matagal ko yung upload mga kabayan, almost 3 days bago ko siya na-upload kasi yung nga mabisi ako, meron kasi akong personal problem din na inaatupag at saka yung financial problem, yung nasabay-sabay na lahat ba, kaya hindi ako nakapag-upload. So kaya nung try ko na siya i-edit, nilagyan ko ng mga subtitle, yung mga hindi ko na tinapos nilagyan ng subtitle kasi palagi siya nag-cut may trabaho ako. So in-upload ko na lang talaga siya, yung sa umpisa ko lang nilagyan ng subtitle. Naawa talaga ako kay Ate Rowena mga kabayan, no? Sa totoo lang, naawa talaga ako kay Ate Rowena. Yung sinabi niya na pag may pera, bili siya ng 1 kilong bigas, at kung wala naman siyang pera, wala siyang benta na mga ano ba tawag doon sa yung mga kinason man doon. Ano ba tawag sa Tagalog yung mga kinason ba? Pag sabi niya na wala siyang benta, maghanap siya ng gabi. Alam niyo ba yung gabi mga kabayan? Yung nilalagay sa gulay. Yun lang yung kinakain nila kapag wala silang bigas. Talagang naawa ako mga kabayan, no? Kasi alam natin na meron talagang mga tao na katulad niya na talagang walang-wala ba. Then naswerte talaga tayo dahil meron tayong makakain 3 times a day. Yung mga tao na walang-wala lang talaga mga kabayan, no, is hindi ko maisip ba, lubos maisip na may nakausap akong tao na gano'n yung sitwasyon ba. Although meron na akong na-meet noon, pero kadalasan nag-skip lang sila ng isang kainan dahil wala silang makain, yung ganun ba. Sabi ng mama ko dati, yung karanasan ng mga kapatid ko, yung mga nakatatanda kong kapatid, sabi niya na dumating daw sa panahon na 1D 1 eat lang daw sila. 1D 1 eat lang daw sila, yung 3 kong kapatid na kuya. Dumating daw sa panahon na ganoon kasi yung papa ko is pumunta ng mining, pumunta ng minahan. So isang linggo daw na parang paubos na yung bigas nila. Tapos siguro mga 2 linggo pa si papa doon na magstays doon sa minahan. Yung bigas na binilin niya
kay mama is paubos na rin. Kaya ginawa ni mama is tinipid niya. So, parang naglulugaw na lang siya. Sa isang araw, isang kainan lang sila, tapos and the rest, kumuha sila ng saging, yung niyog, ginawa na ba? Yung saging na saba, nilagyan na lang ng niyog, yung ganun lang yung kinakain niya. Kaya naalala ko yung sinabi ni ate na pag wala na silang bigas, is gabi na lang yung kainin niya. Kinakain niya. Parang naalala ko yung nangyari sa mga kapatid ko dati at saka sa pamilya ko. Sabi ko, gusto ko sana siyang tulungan. Gusto ko sana siyang tulungan mga kabayan, no? Kasi hindi madali, kasi sabi ng mga kapatid ko, swerte kami. Maswerte daw kami kasi hindi namin naranasan yung naranasan nila. Although mga kabayan is nung time na yon na naranasan nila yung ganong sitwasyon is na kami, pinanganak na kami, kaso siguro sabi ng kuya ko is 2 years pa lang daw ako noon. So hindi ko pa ma-feel yung sitwasyon na yun. So kaya nga sabi ko sa sarili ko na gusto ko sana siyang tulungan. Kahit paano mabigyan ko siya ng kahit paano lang mga kabayan, no? Pag isip ko naman mga kabayan, wala naman akong ganong kalaking financial o kita para mabigyan si ate kahit naka-off cam. Sabi ko, anong gagawin ko para matulungan siya. Kaya yun mga kabayan is para may mas marami pang makakita sa kanya sitwasyon sa pamilya niya, ilalapit ko kay Paring Onyot, kina Nanay Lorna, Mama Aya, ipapabot ko sa kanila at baka matulungan nila ako na maipakita yung sitwasyon ni ate. Maraming makakita, mas maraming makakita at sana mabigyan siya ng tulong na para makaraos lang ng kahit paano mga kabayan ba. Mahirap talaga yung ganun mga kabayan, no? Nakikita ko yung sa mga kapatid ko dati, yung sinabi na sa akin na maswerte kami dahil hindi namin naranasan yung naranasan nila noon. Sabi ko sa sarili ko, mag-i-exist ba yan ngayon? So nung time nakita ko sa Rowena, talagang nag-i-exist nga pala. Hanggang ngayon yung ganung sitwasyon, kasi yung time na yun is 90s pa yan, 80s pa yun naranasan kasi 89 ako. Kung mga 80s or 90s yun naranasan nila. Akala ko hindi na yun mag-i-exist ngayon mga kababayan, no? Nung nakita ko si ate, talagang naawa talaga ako kasi yung mata niya is parang problematic ba? Problematic yung mata ni ate. Makita niyo sa video ko mga kabayan, no? Grabe, napaka-problematic ni ate mga kabayan. Kahit nga yung pagtawa niya is plastic na. Hindi parang tumawa na lang siya para ipakita sa akin na natutuwa siya, pero deep inside napakabigat nung kalooban niya, napakabigat nung dinadala niya na problema. Yan yung nakita ko sa kanya mga kabayan, no? Kaya yun, gusto at matagal-tagal ko na rin sanang puntahan si Paring Onyot, kaso meron kasi akong problem. So both financial and family problem, meron akong dinadala ngayon mga kabayan, no? And minsan nga yung utak ko is parang sumasabog na ba, paano ko siya i-handle. Pero always pray lang. Yun na talaga yung pinaghuhugutan ko mga kabayan, no? Yung anak ko at saka si God. Kaya yun mga kabayan, napag-isip-isip ko na ngayong araw na to is mamaya na lang akong hapon na pumunta sa shop. Mag-duty na lang ako doon. Bago ko mag-duty, pupuntahan ko muna si Paring Onyot at saka sana makita ko rin sila ng Lorna para paano nga makunan din nila ng matulungan nila ako. Paano ba saan ba, bang klaseng tulong ang ibigay namin ba? Yun lang mga kabayan, no? At sana mga kabayan, suportahan niyo po lagi yung ang Onyot team. At maraming salamat po sa hindi niyo pagbitaw kay Nanay Lorna, kay Ninita, kay Maya, kay Paring Onyot, Team Vines, at syempre sa akin mga kabayan, salamat sa inyong pagsuporta sa amin. Kung wala kayo, hindi kami makapagpatuloy sa aming ginagawa. Parang natulog na yung luha ko kasi ito yung aking problema ba. Mabigat talaga yung problema ko ngayon mga kabayan. Pero akin na lang yan, ha? Smile alat lang. Tawa ko na lang to yung problema ko mga kabayan. Ayan lang kasi yung inaisip ko ba. If there's a problem,
meron ding answer, di ba? Ano ba? Meron ding solve. Kaya sana mga kabayan na matulungan namin si Ate Rowena. Mahirap talaga yung kalagayan niya. Promise, kung makita niyo talaga siya sa personalis, napakahirap talaga yung kalagayan niya. Kaya yun, sana matulungan namin siya. Kasama sila Onyot. At sana sila Mamaya at saka si Nanay Lorna, mapuntahan namin siya sabay. Puntahan namin siya ng sabay. Hanapin namin siya doon sa Lapas. And sana i-guide kami ni God. Yun lang yung mga kabayan. Sana hindi kami payaan ng Panginoon at gamayan niya kami lagi sa aming mga gagawin. So yung mga kabayan, spread the love and share the happiness. Thank you mga kabayan. Much love. Thank you. Kita-kita tayo kay Naonyot. Bye-bye. Kain muna ako. Bye.